Tila nagpalit man sa mga nakasanayang role noon, parehong strong women ang gagampanan ni Camille Prats at Katrina Halili sa Mommy Dearest. Pareho yan sa tunay na buhay dahil sa dami ng nalampasan nilang hamon na ikinwento nila sa GMA Integrated News Interviews. Makichika kay Nelson Canlas. Two strong women, two moms, Camille Prats at Katrina Halili. Kapwa bibida sa pinakabagong afternoon prime series ng GMA, ang Mommy Dearest, na magsisimulang mapanood sa February 24. Magkaiba ang pinagdaanan, pero kapwa nagtagumpay. Sa kanilang pag-upo sa GMA Integrated News Interviews, naging open ang dalawa sa ilang challenges na kanilang pinagdaanan at kung paano nila ito napagtagumpayan. Siguro kung meron akong na-discover, importante yung relationship. It's not automatic na magulang ka at anak mo yan, may relationship kayo. Because there are families na sa bahay, alam mo yung hindi kayo nakakapag-usap. Mga bata, takot sa magulang, or sometimes yung mga magulang masyadong busy, wala silang oras na kausapin yung mga anak nila. I try my best, even VJ, to really know ano yung mga nasa puso ng anak namin. Ang sikreto raw ni Camille, mag-set ng boundaries. Growing up in this industry, nakita ko kung paano yung ibang mga artista na mas may edad sa akin. So nakita ko kung paano sila nagsa-struggle. Because you know, one thing that I realized, my dad told me this growing up. Sabi niya, alam mo anak, sinasabi niya sa amin to ni John, sabi niya, ang pag-aartista, hindi yan pasikatan, patagalan yan. Tapos naisip ko, oo nga naman, kasi pag sumikat ka na, narating mo na yung rurok ng fame, there's nowhere to go but down. And it taught me a valuable lesson na kailangan ang identity mo, hindi mo siya itatali sa pagiging artista. Pinatibay naman ng mapapait na karanasan si Katrina, tulad ng iskandalong kanyang hinarap noong 2009 at ang paghihiwalay nila ng ama ng kanyang anak na si Chris Lawrence. Para kay Kat, sinarili niya ang mga pagsubok na ito. Actually, may kasalanan ako sa sarili ko. Hindi lang akong dapat isorry sa ibang tao. Parang sa sarili ko ako nagkaroon ng kasalanan. 'Di ba? Kung meron akong hihinga ng tawad kay Lord. Napatawad mo na ba yung sarili mo? Napatawad ko na. Hindi naman ako makakatayo ngayon kung hindi ko napatawad yung sarili ko. Pero may isang bagay na nagkapareho sina Camille at Katrina, ang mawalan at maulila sa kanilang minahal sa buhay. 2011 nang mabalo si Camille sa kanyang dating asawa. At nung isang taon lang, sumakabilang buhay ang boyfriend ni Katrina. Parang mapaglaro daw ang tadhana dahil kapwa magkasama sila sa mga panahong yun. When I lost my late husband, I was working with her during Munting Heredera. So somehow she witnessed that season of my life. And then ngayon naman, tagal namin hindi nagka-work. Ngayong Mommy Dearest, yun naman yung pinagdaanan na while we were taping, also Mommy Dearest. So parang somehow yung relationship namin ni Kat, lalo na bilang magkatrabaho, para siyang 360 degrees. Na nakita niya ako at my lowest, na witness niya yun, and at the same time, na nandito rin ako sa buhay na ngayon while she was going through that. Yun din yung pinag-usapan namin na, Mars, tinatanggap natin, no? Pero may iba, hindi yan eh. Hindi tatanggapin, ayaw na, di ba? Ayaw muna. Stop. Pero tayo tinatanggap natin dalawa. Sabi ko, oo, kasi parang pwede ko namang iiyak mamaya. Kasi Is that kung what you hindi did? ko tatanggapin, Umiiyak ka sa pag-uwi mo? oo. Pagtapos mag-take, ganun ako. Ngayari, magte-take, ganyan. Tapos pipigilan ko hanggang mag-cut, mag-pack up. Tapos saka ako iiyak. Pupunta ako doon, tapos saka ako iiyak. Pinipigilan ko kasi anong gagawin ko sa bahay? Iiyak ako ng iiyak. Mamamagalang yung mata ko, di ba? Kasi parang para din, hindi din ako masyadong ma-stuck doon. Parang nilibang ko din yung sarili ko na okay, magtatrabaho ako. Pag pain ng ibang tao, mabilis ako umiyak. Sa akin parang okay lang, ganun. Napagtagumpayan nila ang mapait na parteng ito ng kanilang buhay. Muling umibig si Camille matapos ang 6 na taon, ikinasal siya sa kanyang grade school classmate na si VJ Yambao. At si Katrina naman, ready na rin daw buksan ang kanyang puso. Yun nga, sinasabi ko, hindi naman din ako titigil dahil dun lang. Pangarap ko magkaroon ng pamilya, pangarap ko na meron ng katuwang kay Katie. Diba? So, kailangan ko mag-move on. Kailangan
hindi naman hihinto buhay ko doon. O doon sa mga nagpapadala sa ng food, may napipili ka na bang? May napili ka na ba isa doon? Parang meron na eh. Ayun na nga. So kayo na. Kayo na. Basta happy lang kami. Happy lang. Walang label, basta happy lang. Hanep Mars, Gen Z? Gen Z. Walang label, situationship. Nelson Canlas, updated sa showbiz happenings.